Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng The Freeman. Vice President Sara Duterte visited the wake of Chris Lawrence Fabian, one of the victims killed in the school shooting in Tacloban City. Chris' mother, Via Fabian, had appealed on Monday for a chance to speak with Duterte even if only through a phone call. The family said they were surprised when the vice president arrived at the wake at around 6 a.m. Wednesday ngayon. Duterte also visited the Sipara family earlier at around 5 a.m. Photo by Jonah Galang via April Cuesta, One News. Okay. Itong pangyayaring ito, pagbisita ni BP Sara sa Tacloban para makidalamhati, makiramay sa pamilya ng mga biktima, makikita natin yung tunay niyang pagkatao. Una, itong mga nagpo-post ngayon ng mga pictures, hindi si BP Sara, hindi yung Office of the Vice President. Wala tayong makita na para bang nagdala siya ng team niya with media, then mamaya gumawa siya ng ganong pagbisita tapos ipakalat sa social media. Kasi kung ganon ang ginawa ni BP Sara, yung motibo, yung intention, makikita mo mayroong ibang bagay. Gustong magpasikat, lalo na ngayon. Na-impeach na siya, mag-trial na siya. Pwede niyang gamitin ito parang leverage ba na ito, may malasakit ako. Ayan, pwede yun. Kaya lang makikita mo, walang media sa kanya. Ang mga tao na nakakita doon, sila ang nagpo-post. Kaya nga, ina-acknowledge ito, Freeman. Freeman is a newspaper outfit sa Cebu or Visayas. Photo by Jonah Galang via April Cuesta, One News. So, hindi galing kay BP ito. Sa pamilya kung sinong nakasaksi, sila ang nagpalabas sa picture. So, walang press release si BP Sara. Ang pure intention niya doon is just to sympathize. Makidalamhati sa mga biktima para maibsan yung sakit na nararamdaman. Oh, bakit yung ina ni Chris Fabian, bakit hindi presidente ang ni-request? Bakit si BP Sara? Dito nyo makita sino ang pinagtitiwalaan. So, alam nila na si BP Sara isang mapagmahal na ina. Kaya ina to ina. Phone call lang ang ni-request. Personal na nagpunta ang ating BP Sara. Diba nakakaiyak? Nakakatuwa na tayo mga nagmamahal sa Duterte. Hindi tayo nagkamali na suportahan, mahalin itong mga Duterte dahil iba ang puso nila kung magmahal. Oh. So yun, walang media coverage si BP Sara. Next, yung oras. Bakit pinili niya madaling araw parang nagbiyahe na? Kung saan man siya galing, Davao ba o Manila, madaling araw, gising na yan. Tacloban, I'm sure, nag-aeroplano, napunta. Kaya, alas 5, nandun na siya sa isang biktima. What is alas 5? Bakit pinili niya? Para hindi siya maka-attract ng masyadong atensyon. Gusto niya, sa nakikita ko, low profile lang ang pagbisita niya. Kasi kung gusto mo magbisita yung maraming tao, punta ka mga bandang gabi, mga alas 7, alas 8, yan, daming tao niyan. Kaya lang yung madaling araw, wala yan.
Kaya yun ang pinili ni VP Sara. Again, hindi niya hinahabol ang publicity. Tunay po ang kanyang motibo. Isa pa, napapansin ng mga netizens. Dito sa litrato, makikita nyo dito, inalis niya ang kanyang sapatos. Nakapaa siya. Anong ibig sabihin yan? Respeto. Vice President siya. Kailang hinubad niya yung kanyang pagiging Vice President. Naging ordinaryong tao, iniwan ang sapatos sa labas, pumasok sa loob ng bahay. Yan ang ugaling Pilipino, di ba? Ako, palagi akong nanonood ng Korean teledrama. Diyan ko nakikita ang mga Koreano. Hindi nila ipasok ang sapatos nila sa bahay. Pagpasok sa bahay, alisin ang sapatos, may nakahanda ng tsinelas sa loob. Yun, ang grabe nakakaiyak. At least naibsan o nabawasan ang sakit na nararamdaman ng pamilya. Biruin mo yan, bisitahin ka ng vice presidente. I just don't know bakit yung pangatlong biktima, kasi 3 man namatay, bakit hindi niya nabisita? Siguro, wala sa Tacloban o I don't know kung nailibing na ba. Ang presidente, nasaan na? Huwag niyo nang pag-aksiyahan ng panahon ng presidente. Baka tulog pa by that time. Baka nga ito, dahil naungusan siya ni BP Sara, bukas makalawa, wag na tayong magtaka, biglang bibisita rin ng presidente doon. Kailang wala na. Naunahan na siya ng ating mapagmahal na BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Walay sa natabangan na mugyero, so muna ni ang itsura sa iyang atop. Muna ni ang kadako sa buslot. So karon mag-atop na ni siya sa gitabang sa iyang hero. Ug karon mo na ni ang hero nga among gitabang nga iatop karon. So plinsen, lansang, hero kompleto gyud. Ay, dampay gid makapal kay. Nainay kamat. Dua. Ug karon humanagyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita nato nga nakaatop na gyud. Nakatop na gid ko. Nakailis na kog kuan atop nga buslot akong atop. Salamat gyud nga napulian akong atop nga 30 na katuig.
So salamat kaayo.